We will eat first before we leave. Iiwan muna natin si Aaron kina Mommy. Ali is there and Mom is there too. Sabi ni Wilson sabay buhat sa anak na di pa tuluyang nagigising. Hindi ko kailanman gusto si Christine mula na magkaisip ako. I was so insecure and jealous of her. She got everything that I don't. Mahal na mahal siya ng mga magulang niya at nakukuha niyang lahat ng gusto niya. Kapag may event sa school niya, present kagad si daddy at si tita. Kaya ingit na ingit ako sa kanya. Pero sa mga nangyayari ngayon, hindi ko mapigilang makaramdam ng awa. Bakit niya hiniyan ang sariling maging ganito? For Wilson? Why? Please, hurry up. Tarantang sambit ko na matapos ako magbihis dahil mukhang maliligo pa lang si Wilson. We will eat after I shower. Sabi niya at saka natampal ko ang noo ko dahil pakiramdam ko sinasadya niyang bagalan o sadyang wala siyang pakialam. Binihisan ko si Aaron at dinala sa baba. Ilang minuto pa bago mababa si Wilson. Mommy, where are we going? My son asked while staring at the foods I prepared earlier. You're going to your grandparents' house first, baby. Then me and your dad will go somewhere, I explained. Where? We will visit your mom's friend? Si Wilson ang sumagot. Hurry up, I said but Wilson just rolled his eyes before eating. Aabutan natin kung ano maaabutan natin. Sabi niya kahit mas lalo ko nag-alala sa maaari naming abutan sa ospital. Kalahating oras ang pagkain namin dahil nagkulitan pa si Wilson at Aaron. Di na ako mapakalit panay ang tingin ko sa phone ni Wilson na kinuha ko na dahil tumawag ulit si tita. Di pa nawala ang kaba ko na makapasok kami sa loob ng kotse ni Wilson. He is driving not too slow and not too fast as well. Ilang sandali pa ay nakarating kami sa bahay ng parents niya. Dinala siya ni Wilson sa loob at ako naman. Naiwan lang sa loob ng kotse dahil hindi ako mapakali. Wilson, come on, I said when he returned after 10 minutes. What? Tanong niya na mapansin na patay ang buntong hininga nito. Faster, I said. I don't know why you're still being kind to them after everything. What do you mean? Dapat ba pabayaan ko siyang mamatay? That's my half-sister, Wilson. Half-sister, yes. But she ever treat you as her half-sister? Napapikit ako sa inis at di na lang nagsalita pa dahil baka ako na pang masabi ko. Yes, he is right. Christine never treated me as half-sister. She hates me and I hate her too. Pero sapat ba ang galit na yun para hayaan siyang mamatay? Nang makarating kami sa ospital ay kagad akong dumiretso sa information desk. Hi, can we know the room number of your patient named Christina Alcantara? Tanong ko at saka naningon si Wilson na naglalakad papalapit sa akin. She's in room 304, ma'am. Thank you. Mabilis na sabi ko sabay hila kay Wilson papasok sa elevator. Di ko mawari ang tibok ng puso ko. Kabadong-kabado ko, lalo na nung huminto ang elevator sa tamang floor. Tumakbo ko habang hila-hila si Wilson sa kwarto. Tinuro ng nurse at lubos ang naramdaman kong gulat na makita na maraming nurses at doktor ang nagkukumpulan sa kwarto. Huwag kayong lumapit sa akin. Wag! Wag! Papatayin ko kayo! Matinis ang sigaw ni Christine kaya rinig na rinig ko. Huwag kang lumapit! Mahinang sabi ni Wilson saka nilagay ako sa likuran niya. Siya na ngayon ang humihila sa akin at nang tuluyan kaming makalapit nakita ko si tita at daddy. Sinusubukang lumapit kay Christine na may hawak na gunting. Oh my God! I gasped when I see Christine's face. Ang putla niya at gulo-gulo ang buhok. Maraming bahid ng dugo ang hospital gown na suot niya at may sugat din sa gilid niya ng labi, sa noo at sa ibaba ng mata niya. Wilson! Tita Christina shouted when she saw us. I love you so much. Humagulhol si Christine at patakbong lumapit sa amin. Lumuhod siya at kaganyang hinawakan ang kamay ni Wilson. Lungkot at awa na lamang ang nararamdaman ko ngayon dahil sa nakikita. Hindi ko na makita pang Christine na maarte at mataray dahil ngayon parang baliw na siya. Umiyak siya ng umiyak habang hawak ang kamay ni Wilson na hindi may pintang mukha. Pero kalaunan biglang tumawa si Christine sabay tayo kaya naman bahagya akong natakot. Napatras ako kahit tumipat ang mga mata niya sa akin. Naging galit ang ekspresyon niya. You! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito. Mga agaw ka? Inagaw mo sa akin si Wilson. Ikakasal na kami. Umalis ka dito, you're not invited. Alis! Ikakasal na kami? Sigaw niya habang nakatitig sa akin. Wilson cursed before hiding me on his back. Wilson, huwag mo siyang hawakan. Aagawin ka niya sa akin?
Pinulot ulit ni Christine ang gunting at tinutok sa akin, kaya mas lalo kong tinago ni Wilson sa likuran niya. May isang doktor na sumubok lumapit kay Christine, kaya yun ang tinutukan niya ng gunting. Going here is not really a good idea, sabi ni Wilson. Lalabas na sana kami pero bigla siyang niyakap ni Christine. Napasingap ako at saka napalayo dahil sa mukha ni Christine na nanlilisik ang mga mata pero nakangiti. I am getting married. You are a loser, she said while hugging Wilson. Literal na nakaramdam ako ng takot dahil sa itsura niya kaya't napaatras ako. Ivana, what the? Sunod-sunod na mura ni Wilson, saka sapilitang kinuwang pagkakayakap ni Christine sa kanya, kaya't nagsimula na namang magwala si Christine. Mabilis sinawakan ni Wilson ang kamay ko. Christine, that's enough. Umiiyak na sabi ni Tita Christina, pero patuloy na nagwawala si Christine. Umalis na tayo dito? Mariing sabi ni Wilson sabay hila sa akin palabas. Wilson! Christine shouted. May isang nurse na naglakas loob lapitan siya at mabilis tinlokan ng pampatulog kaya naman nawalan siya ng malay. Mas lalong umiyak si Tita Christina at mabilis nilang nilapitan ang katawan ni Christine pero pinigilan siya ni Daddy. Di ko magawang tingnan si Christine kasi hindi ko lubos sa kalain na ganito siya kalala. She needs to go to the mental hospital. Wilson, we need your help. Sabi ni Daddy mabilis lumapit sa amin. Tinapunan niya ako ng tingin pero hindi nagtagal. Binalik niya rin to kaagad kay Wilson. My help? No! You need to bring your daughter to the mental hospital. Sabi ni Wilson sabay talikod. Pero pinigilan siya ni Daddy na marahas at kagad na sinuntok sa mukha. Dad! Sigaw ko pero mabilis naman siyang sinuntok ni Wilson pabalik kaya tumilapon si Daddy pero hindi tuluyang natumba dahil napasandal siya sa pader. It's your fault, Ivana. Sigaw ni Tita Christina na dinalahan si Daddy. Let's get out of here. I don't care if your crazy daughter will die. Malamig na sabi ni Wilson pero humarang sa harap namin si Tita Christina at kagad lumuhod sa kanyang harapan na kinagulat ko. Please, help my daughter to recover. Pagmamakaawa ni Tita Christina habang nakaluhod at kulang na lamang halikan niya ang paa ni Wilson. Christina, get up! Matigas sa sabi ng Daddy niya na pilit pinatatayo si Tita pero hindi ito sumusunod. Hindi ko kaya makita ang anak ko sa ganong kalagayan. Gagawin kong lahat maging maayos lamang siya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa mga nakikita ko. I never expected Tita to kneel. She is proud and mighty. At ngayon nakikita ko siyang nakaluhod sa harapan namin, nag-iiba ang tingin ko sa kanya. Parang hindi na siya ito. She looks pained and wrecked. Let's go, Ivana. Matigas na sabi ni Wilson. Isa pa, please. Nagmamakaawa ako. What do you want me to do? Marry her? Galit na sambit ni Wilson. Please. Mental hospital could help her, Wilson said before pulling me. Iniwan namin sila Daddy at Tita doon. Nagpadala ako sa hila ni Wilson kasi wala ako sa sarili ko. Hindi ko maipasok sa isipan ko ang lahat ng mga nangyayari. Ang nakita ko hindi ko lubos mapaniwalaan. Wilson, mahinang nasabi ko nang makarating kami sa labas ng ospital. Your sister is crazy. Can't I see that? Ines na tanong ni Wilson pero naiiyak ko lang siyang tiningnan. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong tulungan si Christine pero paano? Anong tingin yan? Umigting ang kanyang panga. Natanong sa akin, kaya naman umiwas ako ng tingin. I want to help Christine. Wala sa sariling nasabi ko. Mahina siyang nagmura, tsaka pilit na tiningnan siya sa mga mata. In what way? Tell me about it. Kay Ivana? You want to help her in what way? I couldn't look in his eyes. Pero kahit anong iwas ko, nahuhuli niya pa rin ang mga mata ko. I don't know. Let's get our son and let's cancel your flight tomorrow. Pero kahit anong iwas ko, ay nahuhuling niya pa rin ang mga mata ko. I don't know. Let's get our son and let us cancel your flight tomorrow. Mabilis niyang pagputol sa sinasabi ko bago ko pinapasok sa kotse niya. Di na ako nakapagsalita pa hanggang paandarin niya na ang kotse. Ano ang magagawa ko para tulungan? Si Christine. Napatingin ako kay Wilson at naramdaman niya ang tingin na yon, kaya't sumulyap siya ng bahagya sa akin. What are you thinking? Tanong niya kaagad. Christine wants to marry you. You can help her. You want me to marry her? Galit na sigaw ni Wilson at sabi nitang inihinto ang sasakyan, kaya't muntik na ako masubsob, pero kagad naman niya akong nahawakan para protektahan ang ulo ko. Namilog ang mga mata ko. That's not what I want to say.
I am just stating the truth. Pero hindi yun ang gusto kong sabihin. No, I was just saying stop saying nonsense, Ivana. Just stop it. I am not happy. Ines na sabi niya at saka muling ipinaandar ang makina ng kotse. Napabuntong hininga na lamang ako at napapikit, sabay hilot sa sentido ko. I badly want to help Christine, but how? By calling a psychiatrist? Sa sitwasyon niya kahit ako takot nang lumapit. She looks like a ghost. Nangingitim ang ilalim ng mata niya at namumutla na rin siya. Idagdag pa ang gulo-gulo niyang buhok. I am not being rude. I want to help her. Wala sa sariling sabi ko sabay kuha ng phone. Nilipat ko ang flight namin next week na hindi nalalaman ni Wilson. I also emailed our office that I will not be able to go back tomorrow. She could only help herself. Siya ang may kasalanan kung bakit siya ganoon. Ngayon, sabi ni Wilson habang tutok na tutok sa daan. She badly wants you. Why? Kaya nagsimula si Christine na humanga kay Wilson. They went to the same school? I don't know. Stop mentioning her. I am pissed now. Sabi niya kalaunan, kaya naman tumahimik na lamang ako, tsaka tinoon ko ang tingin ko sa labas. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang kamay niya sa hita ko. I am wearing a fitted dress now and he's touching my skin right now. Bumaba ang tingin ko doon, pero imbes na kunin niya, ay mas lalo na nang pinagapang sa itaas. His hand is literally resting under my treasure. Ivana, any plans on how to fill those 5 years? Marahang tanong ni Wilson kaya naman napakagat ako sa ibabang labi ko. Lord, give me a sign, please. I badly want to stay with him. Nanatili akong tahimik dahil hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero kalaunan nagwala ang puso ko nang bigla kaming tumigil sa tapat ng isang hotel. What are we doing here? Kagad na tanong ko pero nginisiyan lang ako ni Wilson saka siya bumaba. My eyes widened. Wilson? Ines na sabi ko nang pagbuksan niya ako ng pinto. Our son is definitely fine in my parents' house, he said before forcing me to go out. Really? After what happened, you have the guts to go in a hotel? For what? Huwag mong sabihin kakain tayo dito. In a 5-star hotel, Wilson? Sunod-sunod bang tanong ko pero wala na ako nagawa nang dalhin niya ako papasok sa loob. Why? What happened? Walang pakialam na sambit niya at mabilis niyang pinagapang ang braso niya sa bewang ko. Seriously? Hindi makapaniwala. Nasambit nito. I literally know what he wants here. At naninindig ang balahibo ko dahil doon. 1 room please, sabi niya sa front desk at mabilis na nagbayad, kaya naman mabilis na rin nakuha ang keycard. Wilson? Mariing sambit ko pero pagkarating sa loob ng elevator, pinarap niya ako sa kanya. My eyes widened when his nose rested on my right cheek. Don't you miss me? I literally went crazy when you left. I went to Spain, Japan, Korea, Thailand and other countries just to find you. You wicked woman. I am so mad until now. Mariing sambit ni Wilson kaya naman naparunok ako. Wilson, I gasped because when the elevator opened, he lifted me up. This is all your fault? Sabi niya at kagad kaming pumasok sa isang kwarto. Mas lalo pang nagwala ang puso ko, sabay ng pag-usbong ng init sa buo kong katawan. Nabigla niya akong halikan at pinahiga sa ibabaw ng kama. Imbes pumiglas pa, hinalikan ko na lang siya pabalik habang inaayos ang pagkakabukaka ng hita ko para maayos niyang posisyon niya sa gitna ko. I kissed him back with so much hungerness and passion. His hands were busy roaming around my body. In a hotel, Wilson? Nanghihinang sambit ko nang hubarin niya ang dress na suot ko. 1 hour is not enough, he said before kissing me again. Wala sa sarili ako napangiti at saka hinayaan ko ang kamay ko na humaplo sa dibdib niyang may damit pa rin. Anong ginawa mo sa 5 taon? Tanong ko. I can't believe that we're still able to talk like we won't make love. Nagpakabaliw. Sagot ni Wilson kaya mahina akong natawa bago tumingala para bigyan siya ng malaking espasyo sa leeg ko. Are you sure that Christine did not seduce you? What do you think of me? Cheap? Hindi ako mahuhulog sa ganyan. Sagot niya kaya't muli akong natawa. Seriously? Seriously. But maybe you were an exemption? He said before taking my underwear off, so I left naked. Dali-dali din siyang naghubad ng damit para saluhin ako sa ibabaw ng kama. Our hands were touching and caressing every part of each other's body. Wala siyang pinalampas sa katawan ko. He kissed every inch of my skin and I could not do anything but to moan. Ikaw, ano ang ginawa mo sa 5 taon?
Any boyfriend, Ivana? He asked. I was busy taking care of your son, I answered while slightly biting my lips. And? And working. Wala ako naging boyfriend. He chuckled when I suddenly shouted. Good. Very good. He teased before going to his favorite part. Still leaving? Nanunod yung tanong niya kaya naman napaiyak ako. Well, son, answer me. Will you still leave? I shook my head a lot of times but he is not content. Answer me, Ivana. Answer me, boss. I literally cried because of the pleasure. Binibitin niya. No. I said no. Sigaw ko kaya't mas binuka pa niya ang mga hita ko. And, as expected, we made love for how many times? And Wilson tortured me. He tortured me by dominating my body at sunod-sunod naman ang katawan ko sa kanya hanggang sa ginabi kami sa hotel na yon. Wilson, kailangan na natin kunin si Aaron. Pagod na sambit ko habang nasa leg ko nakasiksik ang mukha niya. What time is it? Malambing na tanong niya kaya't nanghihina kong inabot ang bag ko na nasa sahig para kunin ang phone ko doon. 7:30. I murmured so he sighed before getting up. You can go back to Turkey but I will come with you. Pumunta tayo doon para kunin lahat ng gamit nyo at para naman mapagkamalan ka na rin sa trabaho mo. After a week, we will go home for here in this country. Sabi niya habang nagbibihis kaya napanguso ko habang nakatingin sa kanya gamit ng mapungay kong mga mata. Mahina akong tumango habang tinaasan niya ako ng kilay na para bang hindi siya naniniwala. Fine, I said before laughing lightly. Let's see if you are telling the truth. Banta niya bago pinulot ang damit ko para tulungan ako sa pagbibihis. After fixing ourselves, we immediately checked out. Madilim na at sobrang haba pa ng traffic at sobrang gabi na bago kami nadaanan si Aaron. Mommy, where have you been? Tanong ni Aaron na makapasok kami sa mansyon. Humalik siya sa akin pero kay Wilson siya nagpabuhat. I gently smiled at Wilson's mom. Kumain na kayo? I will tell the maids to prepare food for you. We're done eating and Aaron also ate with us? She said while looking at me so I smiled lightly. Hindi na po, salamat. Mahinang sambit ko at hindi ko na rin matagalan ang mga tingin niya. We will just eat in the penthouse. Mom, let's go. Sabi ni Wilson sa may lakad pero bago pa ako makasunod hinawakan ni Mrs. Thompson ang braso ko kaya't natigilan ako habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Ivana, I am truly sorry for everything, she sincerely said while staring at my eyes. Hindi ako nakasagot. I have done a lot of bad things about you. I insulted you and I know that you don't deserve that. I am so sorry. This time please accept my support for you and for my son. I am so sorry, Iha. Marahang sabi niya habang nakangiti. Mom, what are you doing? Biglang sumulpot si Wilson sa tabi ko at kagad niya akong hinila papalapit sa kanya. Wala pa rin ako sa sarili ngayon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ba yun? Hindi na siya tututol? I didn't do anything, Wilson. I just gave my blessings to your girlfriend. Anito sabay ngiti. You better be, Mom. Sabi ni Wilson saka ko inila palabas. Pero bago pa kami makalabas, nilingon ko ang mommy ni Wilson para bigyan to ng matamis ng ngiti, tanda ng pagpapasalamat. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko dahil sa bagay na yon. At last, hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko. Di na ako mag-iisip na baka maaari akong insultuhin sa minutong lumilipas. At last, I am so happy. I am beyond grateful. Wilson, thank you so much. Maramdaming sabi ko. At bago pa kami makarating sa kotse, niyakap ko siya na mahigpit. He kissed my forehead. For what? I shook my head. Masaya ako pero alam kong may kakaharapin pa kami. Pero isa lang sigurado ako sa ngayon, hindi na ako aalis. Hindi ko na siya iiwan. Hindi ko na pala kaya. Hindi ko na kaya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.